Hinugot ni Snakey ang lubod na pang-amo ng hayop at inihagis ito patungo sa lobo. Kumapit ang lubod sa lobo, at gaano man ito pumiglas, hindi ito nakawala. Pagkatapos ay iniutos ni Snakey na umupo ito, kaya bumagsak sa lupa ang lobo. Naaaliw, sinimulan ni Snakey na subukan ang pagsunod nito. Pinagulong-gulong niya ang lobo, pinagmakaawa, nagpanggap na patay, at pinagtangkapan ng ilang cute na pose. Nakakatuwa pala, sa kalaunan, umakyat si Snakey sa likod ng lobo at nagunat ng nakarelax. At lumabas sila para sa isang mabilis na takbo. Matapos tuklasin ang buong kagubatan, napansin ni Snakey ang isang kawili-wiling bagay. Karamihan sa populasyon ng hayop ay dumami, maliban sa mga tupa, na nanatiling pareho. Siguro kinakain sila ng mga lobo, naisip niya. Gayunpaman, ang mga kuneho ay ibang usapan. Ang kanilang bilang ay dumami, na may mahigit 100 bagong kuneho na nagtatatalon. Tumango si Snakey ng may kasiyahan. Umunlad ang kagubatan. Ngunit pagkatapos, isang pamilyar na amoy ang nakakuha ng kanyang pansin. Sinundan niya ito, at natanong niya. Ang maliit na puting ahas mula sa lambak. Sinundan kaya niya ang amoy ko hanggang dito. Dumulas siya palapit para tingnan ng mas mabuti. Siyempre, napagtanto niya na ang maliit na puting ahas ay kauri rin niya. Bagamat ang kanyang mga kaliskis ay nag-mutate sa isang mapotla, pilak na kulay. Ngunit hindi siya naging isang demonyong hayop, hindi nagising ang kanyang talino. At tiyak na hindi siya makapagsalita. Kaya itinuring siya ni Snakey bilang kanyang nakababata. Pagkakita sa kanya, ang maliit na puting ahas ay masayang pumulupot sa kanya. Humihimas sa kanya ng buong pagmamahal. Sa isang saglit na pag-iisip, napagpasyahan ni Snakey na tama lamang na alagaan siya dahil kauri niya ito. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang plano, umungol ang demonyong lobo. Maliwanag na iniisip na inaatake ng maliit na puting ahas si Snakey. Pamitik si Snakey, sinasabihan ang lobo na tumigil. Sinasabing hindi siya inaatake at kailangan nitong maging mas palakaibigan. Sinubukan ng lobo na ngumiti, ngunit ang kanyang matatalim na pangil ay nagmukha itong mas nakakatakot kaysa palakaibigan. Sinabi ni Snakey sa lobo na aalisin niya ang lubod na pang-amo ng hayop. Ngunit kailangang sumang-ayon ang lobo sa ilang bagay. Agad na tumango ng masigasig ang lobo. Una, kusang loob na dapat maging tauhan niya ang lobo. Araw-araw ay dapat itong manghuli at dalhin ang pagkain sa kanyang kuweba. Tumango ang lobo. Pangalawa, inatasan siya ni Snakey na magpatrolya sa bundok. Kung may sinumang tao na dumating, dapat itong agad na sabihin kay Snakey. Ngunit kung mabaygo ang lobo sa alinman sa mga trabaho nito, ito ay magiging hapunan. Mabilis na sumang-ayon ang lobo, na kinakabahan ang buntot nito. Nasiyahan, inalis ni Snakey ang artifact. Dinilaan siya ng lobo ng maraming beses sa tuwa. Ngunit umurong si Snakey sa pandidiri, sinasabihan itong magtrabaho na. Tumakbo ang lobo, at dumulas pabalik si Snakey sa kanyang kuweba kasama ang maliit na puting ahas. Inilagay niya ito malapit sa bahagharing puno, na mukhang nagpapagaling pa rin. Sinabi niya rito na manatili rito at nagpasya siyang turuan ito ng ilang pangunahing teknik sa pag-cultivate. Kung mananatili ito, maaari na rin itong matuto ng ilang kapaki-pakinabang na bagay. Samantala, sa lambak, si Chen Daoling at ang kanyang natitirang disipulo ay walang pagod na naghahanap sa tinatawag na Flood Dragon. Sa kabila ng kanilang paggamit ng mga mahiwagang artifact, wala silang natagpuang bakas ng ganoong nilalang. Umiling si Chen Daoling, iniisip na katawa-tawa ang ideya ng isang Flood Dragon sa ganitong lugar. Kung totoo yun, kahit siya ay hindi sana nakaligtas, lalo na ang sinumang iba pa. Kaya naisip niya na marahil ito ay isang demonyong ahas lamang na nagkaroon ng ilang talino. Pinaghihinalaan niya na nagpalabis ang kanyang panganay na disipulo upang iligtas ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Matapos matalo sa isang demonyong ahas, ngunit nang mawala na niya ang ideya, biglang umilo ang isa sa kanilang mga artifact. Nakadetect ng isang malakas na demonyong presensya na nagmumula sa isang bundok sa malayo. Agad na nagtungo ang dalawa patungo sa bundok ng bakal na oso. Naghiwalay upang maghanap mula sa iba't ibang direksyon. Maingat na umakyat ang disipulo sa bundok. Nararamdaman niya ang mahinang aura ng isang demonyong ahas sa malapit. Ngunit hindi ito sapat na malakas upang kumpirmahin na ito ang kanilang target.
Gayunpaman, ang hindi niya napagtanto ay napadpad siya sa teritoryo ng isang grupo ng mga lobo na pinamumunuan ng Haring Lobo. Si Wolfie, na ngayon ang namamahala sa grupo, ay napansin ang nanghihimasok. Umungol ng mahina, tinipon niya ang kanyang mga lobo at naghanda silang umatake. Pinalibutan ng mga lobo ang disipulo, at sa kanyang utos, lahat sila ay sumugod. Gayunpaman, nagpakawala ang disipulo ng isang simpleng spell, na madaling pinatay ang buong grupo sa isang atake. Nanlaki ang mga mata ni Wolfie sa gulat. Masyadong malakas ang taong ito. Kailangan kong balaan ang amo. Ngunit nang tumalikod siya upang tumakas, napagtanto niyang tumatakbo siya patungo sa isang bangin. Gayunpaman, tinamaan pa rin siya ng spell, at bamulong siya sa sakit. Umaasang maririnig siya ng Big Boss. Sa kanyang kuweba, narinig ni Snakey ang ungol ni Wolfie. Kung ito na naman ang mga mangangaso ng ahas. Mabilis niyang inialis ang maliit na puting ahas na nakapulupot sa kanya at inilagay ito malapit sa bahagharing puno. Sinabi niya rito na manatili rito kahit anong mangyari, at huwag na huwag lalabas. Ayaw niyang makipaglaban sa loob ng kanyang sariling kuweba, kaya kailangan niya silang ilayo. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung gaano kalakas ang mga tao sa pagkakataong ito. Habang palabas si Snakey sa kuweba, pinalawak niya ang kanyang espiritual na pakiramdam. At agad na bumangga sa isa pa, at alam na nila pareho ang lokasyon ng isa't isa. Sigurado na ngayon ang disipulo na isa lamang itong demonyong ahas. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang master. At pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ng mabilis patungo sa lokasyon ni Snakey. Pinanood niya si Snakey na dumudulas palayo ng napakabagal. Gayunpaman, hindi niya ibinaba ang kanyang depensa. Mula sa sinabi ni Zhao, ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang ahas na ito ay napakadulas at sapat na malakas upang talunin ang kanilang nakatatandang kapatid. Bigla, sumigaw siya na hindi na niya kailangan pang tawagin ang kanyang master. At siya na ang haharap kay Snakey ng mag-isa. Lumingon si Snakey at Nine Solto. Kinumpirma ng kanyang espiritual na pakiramdam na ang antas ng cultivation ng taong ito ay pareho kay Snakey. Siya ang nakatatandang kapatid na nakasalamuhan niya noon. Pero ang bilis niya, mas malala pa, nagpapanggap lang siya, at sinabi pa niyang hindi darating ang kanyang master. Halos sinasabi na niya na papunta na ang kanyang master. Hindi bobo si Snakey, ni ayaw niyang magsapalaran. Nang walang pag-aalinlangan, inactivate niya ang kanyang Earth Escape spell. Nang makita ng tao na biglang bumilis si Snakey, napamura siya sa kanyang sarili at nagcast ng spell. Nagpadala ng isang alon ng enerhiya na bumagsak sa lupa. Naramdaman ni Snakey ang pagyanig sa likod niya ngunit ngumisi, alam na natatakot ang lalaki. Ngunit ang spell ay halos kalahati lamang ng lakas ng kanyang fireball. Frustrado, gumamit din ang lalaki ng Earth Escape spell upang habulin si Snakey sa ilalim ng lupa. Nagbitaw siya ng mga panunuya habang papalapit, sinasabihan si Snakey na harapin siya ng harapan. Bahagi lamang ito ng plano ni Snakey. Bigla siyang lumihis sa gilid, nagbago ng direksyon. Biglang sumulpot si Snakey mula sa lupa, nang sumugod ang lalaki patungo sa kanya. Ang biglaang paglitaw ay ikinagulat ng lalaki, at hindi siya nakapagpreno sa oras. Mabilis na gumamit ang lalaki ng spell, iniisip na minamaliit siya ni Snakey. Ngunit handa si Snakey. Mula sa kanyang storage pouch, hinugot niya ang isang talisman, isang kontra na espesyal na idinisenyo upang neutralisahin ang mga lightning spell. Sa sandaling bumangga ang atake ng lalaki sa talisman, nagdulot ito ng isang malaking pagsabog. Ibinabalik ang lalaki sa ibabaw. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Snakey ng isang fireball mula sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa gulat habang nagmamadali siyang kunin ang isang bagay mula sa kanyang pouch. Ito ay isang life-protecting jade amulet. Mabilis niya itong inactivate ngunit hindi ito sapat na mabilis. Bahagya lamang nitong natakpan ang kanyang katawan. Nilamon siya ng apoy, tinutupok ang kanyang kasuotan. Bamulong siya isang nakakakilabot na hiyaw habang tinutupok ng matinding init ang kanyang laman. Pinagmasdan ni Snakey ang kanyang fireball. Ito ang uri ng galaw na hindi niya dapat magawa hanggang umabot siya sa foundation establishment. Ngunit salamat sa mga halamang may uri ng apoy na kanyang kinain kanina. Ang kanyang fireball spell ay sumailalim sa isang malaking pagpapabuti.
Habang nawawala ang usok, nakita niya ang lalaki nakahiga sa lupa, isa sa kanyang mga braso ay naputol. Umungol sa sakit ang tao, sinusubukang gumapang. Palayo, sumisikit si Snakey, dumudulas palapit, nakatuon ang mata sa storage pouch ng lalaki. Nang akmang hahawakan na niya ito, may papalapit sa kanila. Umiyak ang lalaki humihingi ng tulong sa kanyang master. Sumigaw ang instinct ni Snakey na tumakas siya. Isang sulyap sa matandang ito. Sapat na upang sabihin na ang taong ito ay malakas, kaya mabilis na tumakbo si Snakey sa kabilang direksyon. Iwinagayway ni Chen ang kanyang kamay, pinatay ang nakapaligid na apoy at itinapon ang isang hilang pil sa kanyang disipulo. Sinasabihan itong magpagaling habang siya na ang bahala sa iba pa. Mabilis na sumisid si Snakey sa kagubatan, tinutunton ang posisyon ni Chen gamit ang kanyang espiritual na pandama. Ang lalaking ito ay talagang isang dalubhasang cultivator sa rurok ng chi refining. Wala akong laban sa kanya. Sa kanyang likuran, sinabi ni Chen kay Snakey na huminto sa pagtakbo at sumuko na, at baka iligtas niya ang buhay ni Snakey. Hindi siyempre naniwala si Snakey dito. Mabilis na nakahabol si Chen, ngunit mayroong nakatagong plano si Snakey. Sumisid siya sa ilalim ng lupa gamit ang isang Earth Escape spell na ikinagulat nito. Gayunpaman, ang pagtakas ni Snakey ay samabit literal. Bumangga siya sa isang pader na malaking bato. Ibig sabihin nito, hindi na niya maaaring gamitin ang Earth Escape spell. Bagamat sapat na ang lakas ng kanyang buntot upang basagin ang bato, masyado itong mabagal, at papalapit na si Chen. Napilitang magbago ng direksyon, biglang pumaitaas si Snakey, sumulpot sa ibabaw. Sa kanyang harapan ay isang matarik na bangin, at isang ideya ang sumiklab sa kanyang isipan. Nang lumabas si Chen mula sa lupa ilang sandali ang lumipas, isang bug zone ng mga bato ang nagsimulang mahulog mula sa bangin. Mabilis na kumilos si Chen at bumigkas ng isang protection na spell. Ngunit hindi pa tapos si Snakey. Nakapagkabit na siya ng ilang sumasabog na talisman sa gilid ng bangin. Ang pagsabog ay nagpaula ng mga malalaking bato, na bumabaon kay Chen sa ilalim ng isang bundok ng mga guho. Huminto si Snakey upang huminga, iniisip na dapat makulong ito ng matagal. Sa ilalim ng bantan ng mga bato, nagngangalit ang mga ngipin ni Chen. Hindi gumana ang Earth Escape spell dito, at ang bigat ng mga bato sa itaas ay imposible itong itulak. At sa gayong masikip na espasyo, ang paggamit ng malalakas na spell ay nanganganib na saktan ng kanyang sarili. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ilabas ang isang pinakaiingatang tableta na iniwan sa kanya ng kanyang mga ninunong ng sekta. Ito ay isang desperadong hakbang, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nilunok ito, pinadaloy niya ang kapangyarihan nito, isinusuko ang 20 taon ng kanyang buhay upang pilitin siyang umangat sa antas ng Foundation Establishment. Bumulwak si Chen mula sa mga guho. Ang hangin sa paligid niya ay kumikislap habang sumisigaw siya na babalatan niya ng balat si Snakey ng buhay. Pagkatapos ay hinawakan niya ang artifact at mabilis na hinanap ang posisyon ni Snakey. Narinig ni Snakey ang galit na ungal at inaktibo ang kanyang espiritual na pandama. Ang kanyang naramdaman ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Hindi lamang nakawala ang lalaki, ngunit umangat din siya sa antas ng Foundation Establishment. Tumutulo ang pawis mula sa kaliskis ni Snakey habang mas mabilis pa siyang gumapang. Tumakbo siya patungo sa ilog, ngunit hindi siya sapat na mabilis. Sa ilang sandali, nahabol siya ni Chen at bumigkas ng isang gravity spell, na ipinako si Snakey sa lupa. Nagpumiglas si Snakey, ramdam ang bigat sa kanyang katawan. Ang spell ay napakalakas kaya hindi niya maigalaw ang kahit isang kalamnan. Dahan-daang lumapit si Chen habang sinisisi si Snakey sa pagkamatay ng lahat ng kanyang mga disipulo. At plano na patayin si Snakey dahil dito. Ngunit alam ni Snakey na sila ang pumunta para sa prutas ng ahas, at ngayon ang matandang bastardo ay tinatawag siyang masamang ahas. Ngunit ang pag-iisip tungkol dito ay hindi makakatulong sa kanya, at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa buong lakas niya, inabot ni Snakey ang kanyang pouch at hinugot ang isa sa kanyang mga gintong kaliskis. Sa isang mabilis na pitik ng kanyang buntot, inihagis niya ito kay Chen. Ngumisi si Chen, tinawag itong walang saysay na trick. Gumamit siya ng gravity spell, ngunit agad niyang napagtanto na hindi ito gumagana.
Mabilis siyang umiwas ngunit natuklasan na ang gintong kaliskis ay sapat na malakas upang tumagos sa pangdepensang aura. Hindi sinayang ni Snakey ang pagkakataon. Nang mawala ang gravity spell, sumisid siya sa ilog inaktibo ang water escape spell. Ngunit alam niyang mas mabuti na huwag isipin na ligtas siya. Mahahabol siya agad. Habang lumalangoy siya, sumagi sa isip niya ang isang ideya. Iyon ang kanyang swerteng lugar, dahil palaging pinuprotektahan siya ng Diyos ng bundok. Sa kabilang banda, sinundan ni Chen ang bakas ni Snakey hanggang sa templo ng Diyos ng bundok. Nang dumating siya, agad niyang napansin na ito ay isang patay na dulo. Ang kanyang maraming taong karanasan ang nagpaingat sa kanya. Alam niyang madulas si Snakey. Mayroon kayang patibong. Nakatanaw sa labas ng templo, umungal siya kay Snakey na lumabas. Nagbabanta pa na sisirain niya ang lugar na ito kung hindi siya lalabas. Sa loob, nakahandusay si Snakey sa bumagsak na estatwa ng Diyos ng bundok, hinihingal at bumubulong ng mga dasal. Diyos ng bundok, kung totoo ka, ito na ang panahon para magpakita ka at tulungan ako. Magdadala pa ako ng mga handog sa iyo. Kailangan ni Snakey ng ilang sandali upang huminga at mabawi ang ilang espiritual na enerhiya. Kung kinakailangan na dumating sa isang sitwasyon ng buhay at kamatayan, kahit na kailangan niyang tanggalin ang lahat ng kanyang mga gintong kaliskis, lalabanan pa rin niya ang matandang bastardo hanggang kamatayan. Sa labas, naiinip na si Chen. Dahil walang tugon, hinugot niya ang ilang sumasabog na talisman at inihagis ang lahat ng ito sa templo. Nanlaki ang mga mata ni Snakey sa gulat habang dinudurog ng mga pagsabog ang gusali. Mabilis na gumuho ang templo, bumagsak ang bubong at nagliparan ang mga debris. Natabunan si Snakey sa ilalim ng mga guho. Gayunpaman, may napansin siyang kakaiba. Isang anino ang nagsimulang mabuo. Sinundan ng isang kulog na tinig na umalangaw-ngaw, nagtatanong, sino ang nang-ahas na Samire sa kanyang templo at lapastanganan ang kanyang estatwa. Tumigil si Chen sa kanyang kinatatayuan, nanginginig habang ang anino ay lumalaki sa kanyang harapan. Nang tanungin ng anino kung bakit hindi siya tumutugon, bingi ba siya o ano? Lalong lumubog ang puso ni Chen. Naisip niya kung ito ba ay isang uri ng maalamat na primordial spirit. Hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Gusto niyang tumakas, ngunit kaya niya ba itong gawin? Sakto namang dumating ang kanyang disipulo. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ginamit ng kanyang master ang isang gravity spell sa kanya at inihagis siya patungo sa anino. Wala siyang panahon para mag-isip bago tuluyang lamunin ng anino, na inuubos ang kanyang lakas ng buhay sa isang iglap. Hindi na lumingon pa si Chen. Inaaktibo ang isang swift movement talisman, kumari pa siya ng takbo sa kagubatan. Habang iniisip niya kung bakit narito ang gayong makapangyarihang nilalang sa kagubatan, isang hindi matiis na sakit ang tumusok sa kanyang dibdib. Dumura siya ng isang bangkos ng dugo, at narinig niya ang isang nakakakilabot na tinig na nagsasabi sa kanya kung manggahas siyang bumalik. Dito, ang kanyang kaluluwa ay magkakalat sa kawalan, at hindi na siya kailanman muling magkakatawang tao. Samantala, ibinaling ng anino ang kanyang atensyon sa walang buhay na katawan ng disipulo. Nagkomento na ito ay isang mahusay na sisidlan. At maingat na sumilip si Snakey na nagsasabing muntik na iyon. Ngunit mabuti na lang at talagang dumating ang Diyos ng bundok para iligtas siya. Ngunit bigla niyang nakita ang disipulo na tumayo, at mas masahol pa. Biglang ibinagsak ng disipulo ang kanyang ulo at tumingin diretso sa kanya. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng ilang bowl ang apoy. Nilamon ng apoy ang katawan na naging abo na lamang ito. Tanging nang wala nang natira kundi isang sunog na tadyang nang huminga ng maluwag si Snakey. Kinuha niya ang sunog na tadyang at yumuko sa nasirang templo. Salamat po, dakilang Diyos ng bundok. Babalik ako taon-taon upang mag-alay sa iyo, ipinapangako ko. Ngunit bago pa siya makaalis, muling lumitaw ang anino, lumulutang ng nakakatakot sa kanyang itaas. Ano ba ang nasa maliit mong utak? Pamitik ito, tinutusok ang ulo ni Snakey gamit ang mga daliri nito. Naguluhan si Snakey, iniisip na hindi gusto ng Diyos ng bundok ang kanyang mga handog. Nang marinig ito, mukhang sesabog na ang anino. Pagkatapos ay sinabi ng anino kung paano sinira ni Snakey ang kanyang plano, ngunit binigyan siya ng pagkakataong ayusin ito. Binigyan niya si Snakey ng napakaliit na panahon upang hanapan siya ng angkop na katawan.
Idiniin niya na dapat itong maging malakas, bata, at gwapo. O kung hindi ay susumpin niya si Snakey na hindi na kailanman muling mare-reincarnate. Labis na natakot si Snakey kaya bumagsak ang kanyang panga sa gulat. Hindi nang ahas na makipagtalo, umikot si Snakey at kumari pa ng takbo sa kagubatan, nagbubulong sa sarili tungkol sa nakakatakot na sumpa. Sinabi ng anino gusto niya ng malakas at gwapong katawan. Huwag siyang dalhan ng anumang pangit at mahina. Habang gumagapang si Snakey palayo sa kagubatan, alam ng anino na kailangan niyang maghanap ng pansamantalang sisidlan, o kung hindi ay mawawala ang kanyang espiritu. At ang kawawang daga na ito na naninirahan sa templo ang naging tanging pagpipilian niya. Umupo siya sa isang bato, naghihinagpis kung paano siya, ang dating kinatatakutang Heavenly Demon Wanderer pagkatapos ng daan-daang taon, ay napigilan lamang ng isang mapanghimasok na ahas. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik daan-daang taon na ang nakalipas, nang halos patayin siya ng mga sekta na humahabol sa kanya. Halos nakatakas na lamang siya na iniwan lamang ang kanyang espiritong kaluluwa na nagtatago sa loob ng estatwa ng Diyos ng bundok. At pinananatili ng mahinang enerhiya ng mga sumasamba sa estatwa sa loob ng ilang dekada. Matyaga siyang naghintay ng perpektong sandali upang angkinan ang isang bagong katawan. Ang sandaling iyon ay halos dumating ilang buwan na ang nakalipas ng 2 tao ang napadpad sa templo. Nang magsimula na siyang ikabit ang kanyang kaluluwa sa tao, nilunok ito ni Snakey at nasipsip pa ang isang maliit na bahagi ng kanyang kaluluwa sa proseso na nakatulong kay Snakey na magkaroon ng katalinuhan. Ilang araw pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang pagkakataon ngunit sa pagkakataong ito ay dinurog ni Snakey ang bungo ng lalaki at mas masahol pa isang asong ligaw ang dumating at kinain ang katawan kasama ang isang maliit na bahagi ng kanyang kaluluwa. Na nagdulot din dito ng katalinuhan. At ngayon, nang akala niya ituluyan nang nawala ang ahas, bumalik muli si Snakey. Para lamang pasabugan ng isang baliw ang templo at ang kanyang estatwa. At kung hindi pa iyon sapat, nang sa wakas ay natagpuan niya ang pinakamahusay na sisidlan sa loob ng maraming taon. Ay sinunog itong muli ni Snakey. Ipinangako niya na kapag nagkaroon siya ng katawan, sisiguraduhin niyang tuturuan niya ng leksyon ng ahas na iyon. Samantala, si Snakey naman ay may sarili ring problema. Matapos maghanap ng ilang sandali, mga kalansay ng tao lamang ang naroon. Frustrado, hinampos niya ang kanyang ulo. Nauubos na ang oras. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ingay sa malayo. Akala niyang libing iyon, kaya lumapit si Snakey. Ngunit laking gulat niya nang makitang isang aso ang humuhukay sa libingan. Ang labis niyang ikinagulat ay ang baho ng maitim na enerhiya na nagmumula sa aso. Hindi nagtagal, binuksan ng aso ang kabaong, at iniluwan nito ang katawan ng isang batang lalaking tao. Lumapit si Snakey, dahilan para mapatingin sa kanya ang aso. Malinaw na may katalinuhan din ang aso. At inakala nitong narito ang ahas para makipag-agawan sa bangkay. Mukhang mas interesado ang ahas sa kanya, kaysa sa bangkay na isip niya. Nakadarama ng panganib, nataranta ang aso at tumakbo. Habang sumisigaw na gusto siyang patayin ng demonyong ahas. Para kay Snakey, ito na ang malinaw na bata, malakas, at gwapong sisidlan na hinahanap ng Diyos ng bundok. Ihinigas ni Snakey ang lubod na pang-amo ng hayop para hilahin pabalik ang aso. Tumahol ng desperado ang aso, nagbabala kay Snakey na kakagete niya ito kapag hindi siya pinakawalan. Sinabi ni Snakey na tumahimik ito, na ikinatakot ng aso kaya nagmakaawa ito ng awa. Hindi nagtagal, hinailan ni Snakey ang aso pabalik sa libingan, patungo sa templo ng Diyos ng bundok. Samantala, sinipa ng maliit na daga ang isang bato sa lupa, dahil pakiramdam niyang natatagalan si Snakey. Malapit nang bumigay ang katawan ng daga, at kailangan na niyang maghanap ng bagong katawan na sesepien. Sa sandaling iyon, narinig niya ang masayang tinig ng ahas na sumisigaw, na nagsasabing nakahanap na siya ng perpektong katawan. Ipinagmamalaking itinulak ng ahas ang aso sa harap niya, na sinasabing ito mismo ang katawan na hinahanap ng Diyos ng bundok. Natigilan siyang nakatitig sa aso, bago galit na sinigawan si Snakey. Naguluhan si Snakey, dahil naniniwala siyang sinunod lamang niya ang eksaktong mga tagubilin ng Diyos ng bundok. Hindi na siya nag-abala pang magpaliwanag, at hindi nagtagal, lumabas ang mga anino mula sa gumuguho niyang katawan at sumugod kay Snakey.
Dahil wala na siyang masyadong oras, ang pagsapi sa babaong ahas na ito ay tila mas mabuting opsyon kaysa sa isang aso.